Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang dahilan kung bakit hindi ka pinapansin ng ilang babae ay hindi dahil kulang ka, kundi dahil masyado kang nakikita? Oo, baliktad sa inaakala ng karamihan. Maraming lalaki ang nagsisikap maging present, maging obvious, maging laging nandyan. Iniisip na doon nagsisimula ang atraksyon. Pero sa totoong buhay, lalo na kapag ang babaeng kaharap mo ay may edad na, may karanasan, at may relasyon na, ang atensyon ay hindi ibinibigay sa lalaking nag-aalok ng sarili niya agad. Ibinibigay ito sa lalaking may bigat kahit wala siyang sinasabi. Maraming lalaking Pilipino ang dumarating sa puntong ito ng buhay na may tahimik na tanong sa loob. Bakit kahit maayos naman ako, kahit may trabaho, kahit marunong naman akong makitungo, parang hindi ako yung pinipili? Parang palagi akong nasa gilid, palaging kausap pero hindi hinahanap, palaging nandyan pero hindi hinahanap kapag wala. At doon pumapasok ang maling konklusyon. Iniisip ng lalaki na baka kulang siya, baka hindi siya sapat, baka kailangan pa niyang mag-effort, magpatawa, magpakabibo, magpaka-sweet. Pero bihirang doon nagsisimula ang problema. Ang problema ay mas tahimik at mas malalim. Wala kang presensya. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo pa natututuhang humawak ng sarili mo. At dito pumapasok ang aral ng Stoicism na hindi tinuturo sa mga karaniwang usapan tungkol sa attraction. Ang attraction ay hindi resulta ng galaw. Ito ay resulta ng estado ng loob. Kung magulo ka sa loob, kahit gaano ka kaayos sa labas, ramdam iyon. Kung tahimik ka sa loob, kahit simple ka lang, ramdam din iyon. Kapag ang isang babae, kahit may asawa pa, ay nakaramdam ng kakaibang presensya sa isang lalaki, hindi iyon agad nagiging aksyon. Una, nagiging pakiramdam. Isang subtle na tensyon. Isang tanong na hindi niya agad masagot. Isang, bakit iba siya? At ang pakiramdam na iyon, mas malakas kaysa sa kahit anong papuri o banat. Dahil ang babae, lalo na ang babaeng matagal nang nasa routine, ay hindi naghahanap ng bagong salita. Naghahanap siya ng bagong sensasyon ng pagiging buhay. At dito nagkakamali ang maraming lalaki. Iniisip nila na ang paglapit ay tungkol sa tapang, na kapag mas direkta ka, mas lalaki ka. Hindi. Ang tunay na tapang ay ang kakayahang hindi gumalaw agad, ang kakayahang manatiling kalmado kahit may tensyon, ang kakayahang humawak ng interes nang hindi mo ito pinipiga. Iyan ang unang malaking pagbabago sa isip na kailangan mong maunawaan bago tayo pumasok sa mga senyales. Unang senyales, ang presensyang hindi humihingi ng pansin. Kapag pumasok ka sa isang espasyo, hindi ka nagmamadali, hindi ka naghahanap agad ng reaksyon, hindi ka nag-o-over-explain kung sino ka. Nandyan ka lang, buo, tahimik, nakikinig, at sa simpleng paraan na iyon, may nababago. Ang babae ay sanay sa lalaking gustong mapansin. Ang hindi niya sanay ay ang lalaking hindi niya kayang basahin agad. Kapag nagtagpo ang mga mata ninyo, hindi mo agad binabasag ang koneksyon. Hindi ka rin nanlalamon ng tingin. May pagitan, may kontrol. Isang titig na parang nagsasabing, alam ko kung sino ako. At pagkatapos, bumabalik ka sa ginagawa mo. Hindi mo siya sinusundan, hindi mo siya binabantayan. At doon nagsisimula ang curiosity. Dahil ang utak ng babae ay sanay sa pattern. Kapag may lalaking hindi sumusunod sa pattern, nagigising ang isip niya. Ang katahimikan mo kapag may laman, nagiging mas maingay kaysa sa salita ng iba. Maraming lalaki ang takot sa katahimikan. Pakiramdam nila kapag hindi sila nagsalita, mawawala ang pagkakataon. Pero ang totoo, kapag hindi ka marunong manahimik, wala kang pinuprotektahang loob. Ang lalaking marunong gumamit ng katahimikan ay lalaking hindi nag-aalok ng sarili niya sa murang halaga. At dito mahalagang linawin, ang lahat ng ito ay hindi laro. Hindi ito manipulasyon. Hindi ito paninira. Ito ay self-mastery. Kapag wala kang kontrol sa sarili mo, kahit anong diskarte ang ibigay ko sa'yo, babagsak ka rin. Pero kapag may kontrol ka, kahit wala kang gawin, may mangyayari.
Iyan ang paradoks na hindi kayang tanggapin ng maraming lalaki. Sa puntong palang ito, bago pa man tayo pumasok sa mas malinaw na mga kilos, may tanong ka nang dapat sagutin sa sarili mo. Kaya mo bang manatili sa sarili mo kahit may tensyon? Kaya mo bang hindi gumalaw kahit may pagkakataon? Kaya mo bang iwanan ang eksena nang hindi ka natatakot na makalimutan? Dahil ang lalaking hindi takot mawala, siya ang lalaking hindi madaling bitawan sa isip. Kapag naintindihan mo na ang pundasyon, dito na nagsisimulang humiwalay ang karaniwang lalaki sa lalaking may lalim. Dahil ang susunod na antas ng attraction ay hindi na tungkol sa presensya lang, kundi tungkol sa emosyonal na tensyon na may kontrol. Maraming lalaki ang bumabagsak dito dahil akala nila kapag may koneksyon na, kailangan na nilang pabilisin ang galaw. Kailangan nilang maging mas malinaw, mas direkta, mas open. Pero ang totoo, dito mas lalong mahalaga ang disiplina. Ang lalaking hindi marunong magpigil sa puntong ito ay nagiging predictable. At ang predictable, kahit gaano kaayos sa simula, mabilis mawalan ng dating. Ikalawang senyales, ang titig na hindi nagmamadali. Hindi ito titig na gutom, hindi ito titig na naghahanap ng permiso. Ito yung titig na parang alam mo kung kailan sapat na. Kapag nagtagpo ang mga mata ninyo, hindi mo agad binabasag ang koneksyon. Hindi ka rin nanlalamon ng tingin. May pagitan, may kontrol. Isang titig na parang nagsasabing, alam ko kung sino ako. At pagkatapos, bumabalik ka sa ginagawa mo. Hindi mo siya sinusundan, hindi mo siya binabantayan. At doon nagsisimula ang curiosity. Dahil ang utak ng babae ay sanay sa pattern. Kapag may lalaking hindi sumusunod sa pattern, nagigising ang isip niya. Ikatlong senyales, ang ngiting may intensyon pero walang pakiusap. Maraming lalaki ang ngumiti para magustuhan. Kita yun, ramdam yun. Pero ang ngiting may bigat ay yung ngiting hindi humihingi ng kapalit. Isang banayad na ngiti, hindi exaggerated, hindi pabebe. Parang sinasabi mo lang na okay ako sa sarili ko. At pagkatapos ng ngiting iyon, bumabalik ka sa ginagawa mo. Hindi mo siya tinitignan kung anong reaksyon niya. Hindi mo hinihintay ang validation. At sa kawalan ng paghihintay, mas lalo siyang naaapektuhan. Dahil ang babaeng sanay sa lalaking naghahanap ng reaksyon, mabibigla sa lalaking walang hinihingi. Ikaapat na senyales, ang biro na may hangganan. Dito maraming lalaki nadadapa. Akala nila kapag nagbiro sila ng konting bastos, astig na. Hindi. Ang biro na tumatama ay yung biro na may talas pero may respeto. Yung alam mong pwede mong sabihin pero pinili mong sabihin sa tamang oras. Hindi ka nagbibiro para magpasikat. Nagbibiro ka dahil komportable ka sa sarili mo. At pagkatapos mong magbiro, hindi ka nag-e-explain. Hindi ka humihingi ng tawad agad. Hinahayaan mong tumama ang salita. At pagkatapos, tahimik ka ulit. Ang lalaking marunong magbiro ng ganito ay nagiging unpredictable sa magandang paraan. Hindi siya bastos. Hindi rin siya safe na safe. At sa gitna ng dalawang yon, nabubuo ang tensyon. Ikalimang senyales, ang paanyaya na walang pressure. Hindi lahat ng imbitasyon ay ligawan. Ang lalaking marunong umanyaya ay hindi nagdadala ng bigat. Hindi ka nag-i-explain kung bakit mahalaga ang paanyaya. Hindi mo binabalot sa drama. Isang simple, malinaw na imbitasyon tapos handa kang tanggapin kahit ano ang sagot. At kapag tinanggihan ka, hindi ka nagbabago ng tono. Hindi ka bumabawi. Hindi ka nagiging malamig. Tuloy ka lang. At doon niya mararamdaman na hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo. Ikaw ang sentro ng sarili mong buhay. Ika-anim na senyales, ang tamang distansya. Hindi lahat ng lapit ay pisikal. Minsan ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi paglapit. Ang lalaking marunong magbasa ng espasyo ay lalaking may emotional intelligence. Kapag seryoso ang usapan, pwede kang lumapit ng kaunti. Kapag mabigat ang emosyon, pwede kang umatras ng bahagya. Hindi ka sumisiksik, hindi ka rin umaatras sa takot. Ikaw ang may kontrol sa pagitan
At sa pagitan na iyon, nabubuo ang emotional na tensyon na hindi mo kailangang ipalimanag. Sa puntong ito, nagsisimula ng gumalaw ang isip ng babae. Hindi pa desisyon, hindi pa aksyon, tanong pa lang, pakiramdam pa lang. At ang tanong na yon ay hindi, gusto ba niya ako? Kundi, bakit iba siya? At kapag ang babae ay nagsimulang magtanong tungkol sa iyo sa loob niya, mas malakas yon kaysa sa kahit anong salita na pwede mong sabihin. Dahil ang tanong ay mas matagal manatili kaysa sa sagot. Ngayon, mahalagang babala. Kapag naramdaman mong may gumagalaw na, huwag kang magmadali. Ang lalaking nagmamadali ay lalaking natatakot. Natatakot na mawala ang sandali. Natatakot na hindi na maulit. Pero ang lalaking buo ay hindi natatakot sa pagkawala. Dahil alam niya na kahit mawala ang isang sandali, buo pa rin siya. At ang hindi takot mawalan, siya ang lalaking hindi madaling kalimutan. Hanggang dito muna. Sa susunod na bahagi, papasok na tayo sa mas mabigat na teritoryo. Yung hindi na lang kung paano ka kumikilo sa harap niya, kundi paano ka nagiging presensya na bumabalik sa isip niya kahit wala ka. Kapag handa ka na, sabihin mo lang. Sa huling bahagi na ito, kailangan mong harapin ang isang katotohanan na madalas iniiwas ng maraming lalaki. Ang dahilan kung bakit ang ilang babae ay hindi ka makalimutan ay hindi dahil may ginawa kang espesyal, kundi dahil may hindi ka ginawa. Hindi ka nagmadali, hindi ka humingi, hindi ka nagpakita ng takot na mawala. At sa mundong punong-puno ng lalaking gustong makuha agad ang lahat, ang lalaking marunong maghintay ang nagiging kakaiba. 12 senyales, ang lalaking may sariling mundo na hindi niya kailangang ipagtanggol. Ito ang pinakahuling antas. Ang lalaking may sariling mundo ay hindi nag-e-explain kung bakit siya busy. Hindi siya humihingi ng paumanhi dahil may tinuuna siyang buhay. May direksyon siya, may disiplina, at may tahimik na paniniwala sa sarili. Hindi niya kailangang sabihin kung sino siya. Nakikita ito sa consistency ng galaw niya, sa paraan niyang pagharap sa mga desisyon, sa katahimikan niya kapag ang iba ay nagmamadali. Ang babaeng may asawa, lalo na ang babaeng matagal nang nabubuhay sa routine, mabilis makaramdam kapag ang isang lalaki ay hindi naghahanap ng pagtakas, kundi buo na sa sarili niya. At ang ganitong klase ng lalaki ay hindi nagiging pantasya, nagiging pamantayan. Hindi dahil may plano siyang mangagaw, kundi dahil may presensya siyang mahirap tumbasan. At kapag may presensya kang ganito, hindi mo na kailangang habulin ang atensyon, kusang lumalapit ang tingin, ang tanong, ang alaala. Sa puntong ito, malinaw na ang isang bagay. Ang lahat ng senyales na pinag-usapan natin ay hindi hiwa-hiwalay na diskarte. Iisa lang ang pinanggagalingan nila, self-mastery. Kapag hindi mo kontrolado ang sarili mo, ang emosyon mo, ang oras mo at ang intensyon mo, kahit anong gawin mo, magiging ingay ka lang sa buhay ng babae. Pero kapag kontrolado mo ang sarili mo, kahit wala kang gawin, may epekto ka. Iyan ang kabaliktaran ng desperasyon. Iyan ang tunay na lakas. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, gusto mo bang maging lalaking pansinin sandali o lalaking mananatili sa isip? Dahil ang lalaking mananatili sa isip ay hindi yung pinakamalakas ang boses, kundi yung may pinakamatibay na loob. Hindi yung pinaka-agresibo, kundi yung may pinakamalinis na intensyon. At hindi yung may pinakamaraming galaw, kundi yung marunong huminto. Kung umabot ka hanggang dito, malinaw na hindi ka naghahanap ng mababaw na aral. Hinahanap mo ang direksyon, ang lalim, ang disiplina. At dito sa Tagalog Stoic Aral, hindi ka namin tinuturuan kung paanong mang-abala ng damdamin o maglaro ng emosyon. Tinuturuan ka naming maging lalaking buo, lalaking may hangganan, lalaking may paninindigan. Dahil kapag buo ka na, mag-iiba ang paraan ng pagtingin ng mundo sa iyo. Hindi dahil humingi ka ng pansin, kundi dahil
karapat-dapat kang pansinin. At tandaan mo ito, ang respeto ay nauuna bago ang atraksyon. Ang katahimikan ay mas malakas kesa sa ingay. At ang lalaking marunong humawak ng sarili niya, siya ang lalaking hindi madaling palitan. At dito na pumapasok ang pinakahuling layer na hindi naiintindihan ng karamihan ng lalaki. Kapag ang isang babae, may asawa man o wala, ay nagsimulang makaramdam ng attraction sa isang lalaking tulad nito, hindi ito gusto niyang manira ng buhay. Kadalasan, hindi rin ito dahil gusto niyang pumasok sa bagong relasyon. Ang tunay na nangyayari ay mas tahimik at mas komplikado. Nagre-react ang sistema niya sa presensya ng isang lalaking hindi niya kayang kontrolin. Ang isang babaeng matagal nang nasa relasyon ay sanay na sa predictable. Sanay na siya sa reaksyon. Sanay na siya sa pattern. Alam niya kung kailan siya papansinin, kailan siya hihinga ng atensyon, kailan siya hahabulin. Pero kapag may pumasok sa eksena na hindi gumagalaw ayon sa script, hindi naghahabol, hindi humihingi, hindi nagpapakita ng gutom, nagkakaroon ng internal disturbance. Hindi ito kilig agad, hindi ito kasalanan agad. Ito ay pagkagulat, at ang pagkagulat ang unang bitak sa routine. Hindi mo ito kailangang i-push. Sa katunayan, kapag pinush mo ito, mamamatay agad ang tensyon. Ang lalaking tunay na may kontrol ay marunong umatras sa tamang oras. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang ang lakas niya ay hindi nanggagaling sa paglapit, kundi sa kakayahang hindi lumapit. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang natalo kahit tama ang galaw nila sa simula. Nakuha nila ang atensyon. Nakuha nila ang curiosity, nakuha nila ang tensyon, pero hindi nila kinaya ang katahimikan pagkatapos. Gusto nilang i-confirm, gusto nilang i-secure, gusto nilang malaman kung gumagana ba? At sa sandaling iyon, bumibigay ang buong frame. Dahil ang lalaking naghahanap ng validation ay otomatikong bumababa ang value, kahit gaano pa siya ka-confident noong una. Dito ka sinusubok ng stoicism. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Hindi rin ito tungkol sa pagmanipula. Ito ay tungkol sa emotional sovereignty. Ang kakayahang manatiling buo kahit may tensyon, kahit may posibilidad, kahit may tukso. Kapag kaya mong tumayo sa gitna ng attraction nang hindi ka gumagalaw para lang mapawi ang kaba mo, doon ka nagiging iba. Doon ka nagiging lalaking hindi madaling ilagay sa kahon. At mapapansin mo ito. Habang mas kaya mong manahimik, mas dumarami ang tanong sa isip niya. Hindi dahil gusto kanyang agawin, kundi dahil hindi ka umaayon sa inaasahan niya. Hindi ka umaasal parang lalaking naghihintay ng pahintulot. Hindi ka rin umaasal parang predator. Ikaw ay nasa gitna. Kalmado, malinaw, may hangganan. Ito ang pinakadelikadong kombinasyon para sa attraction. At ngayon, kailangan nating linawin ito ng malinaw, lalo na sa channel na ito. Ang lahat ng pinag-usapan natin ay hindi instruksyon para manggulo ng relasyon. Ito ay aral tungkol sa kung paano gumagana ang presensya, kontrol at masculine frame. Kung ikaw ay lalaking walang direksyon, kahit single ang babae, wala ring mangyayari. Kung ikaw ay lalaking buo, kahit anong status ng babae, mararamdaman niya ang bigat mo. Ang tanong ay hindi gagana ba ito? Ang tanong ay handa ka bang maging lalaking kayang dalhin ng ganitong presensya nang hindi inaabuso? Dahil ang lalaing may tunay na lakas ay marunong umatras kahit may pagkakataon. Marunong pumili kahit may tukso. Marunong maglagay ng hangganan kahit may emosyon. At ang ganitong klaseng lalaki, hindi mo na kailangang turuan kung paanong mang-agaw. Alam niya kung kailan hindi gagalaw. At diyan nagtatapos ang aral na ito.
Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin hindi ka lang naghahanap ng diskarte. Hinahanap mo ang sariling bigat, ang klase ng presensya na hindi umaasa sa approval, hindi umaasa sa resulta, at hindi umaasa sa ibang tao para maramdaman ang halaga. At yan ang pundasyon ng lahat ng attraction na tumatagal. Dito sa Tagalog Stoic Aral, hindi ka naming ginagawang lalaking naghahabol ng babae. Ginagawa ka naming lalaking pinipili ang sarili. May direksyon, may hangganan, at may lakas na hindi kailangang pakita. Kung gusto mong ipagpatuloy ang ganitong uri ng paghubog, hindi lang sa relasyon kundi sa buong pagkatao mo, alam mo na ang gagawin. Manatili, makinig, at higit sa lahat, isabuhay. Sabihin mo sa comments kung alin sa 12 puntos ang pinakatumama sa iyo, hindi para magyabang, kundi para maging tapat sa sarili mo. At tandaan mo ito. Ang lalaking may kontrol sa sarili, siya ang lalaking hindi basta-basta nalilimutan. Ngayon, pakinggan mo ito ng mabuti dahil dito madalas nagkakamali ang karamihan. Kapag nagsimula ng maramdaman ng isang babae ang bigat ng presensya mo, doon nagsisimula ang tunay na pagsubok sa iyo bilang lalaki. Hindi sa umpisa, hindi sa titig, hindi sa ngiti, hindi sa biro, kundi sa sandaling may katahimikan na sa pagitan ninyo at wala nang malinaw na galaw. Sa puntong iyon, 2 klase ng lalaki ang naghihiwalay. Ang una, yung lalaki na biglang nagiging balisa, yung lalaki na nagsisimulang mag-isip, dapat ba akong magparamdam? Baka